Meron tayong kauna-unahang biniling motor na adventure bike. Ito ay motor ng FKM Motorcycle Philippines. Hindi ko pa siya nagagamit sa vlog. Yung vlog ko palang reels, kinuhanan ko ng RFID dito. Kinabitan natin. Ito yung ating motor na adventure bike talaga na binili natin. So kaya ko ito nagustuhan, unang-una sa physical appearance muna. Para sa akin, astig yung dating niya. Kasi mukha siyang tipaklong. 'Di ba? Ito, 'di ba? Oh. May ganito kasi siya, para siyang may bigotes. I-review natin ang walk around na mabilisan lang. So umpisa natin dito yung physical appearance niya talaga. Kung mapapansin niyo, para siyang pango kasi yung kanyang front fender mas mababa, no? Unlike dito sa iba na nakaganyan. So pag nakaganyan kasi, para siyang enduro na. So dahil adventure bike to, pwede to sa disyerto, no? Kaya ganyan ang design niya para hindi tumitilabsik yung maraming alikabok o buhangin. So mapapansin nyo, parang classic yung kanyang headlight. Meron siyang DRL, no? Daytime running light. Ayan. At saka para siyang kumpas. Meron siyang west, north, east at saka south, and then meron ditong design sa gitna na parang X. Pagdating dito sa kanyang windshield ay napakasimple lang na medyo patulis, parang sungay ng tipaklong. At ang kanyang mga ilaw all the way na LED, no? Kahit yung kanyang turning signal light, ayan, LED din siya, left and right. Meron na siyang built-in na mini driving light. Ayan, meron siyang sariling switch. Single disc brake lang siya, and then 2-pot caliper yung kanyang gamit. At ang nagustuhan ko dito, meron siyang spoke mag wheels. Dirayos siya. Ito maganda para pag i-aalay nyo, hindi katulad ng mags, no? At saka para sa akin, for adventure bike, ito talaga yung bagay. Na meron siya nakakabit na gulong 110/80 by 19. So 19 inches yung kanyang harapan, at sa likuran naman 150/60 by 17. Ang ganda ng kanyang mags, naka-bronze. Ito naman kasi yung nauuso ngayon, bumabalik na yun, naka-rayos eh. Yung kanyang makina ay 500cc. So mapapansin nyo rito, 486. Pero sa ORCR, 500cc yan. Na meron siyang 2-cylinder. And then, papunta rito, puro stainless yan. Kanyang tambucho na single exhaust. Dito mainit, pero dito may heat guard na malaking tulong, no? Dito naman sa tangke, meron siyang 16 liters na tank capacity, at yung design niya dito, meron talaga ditong nilalagay na bag na para dito aftermarket na bibilin, parang pinaka-tank bag. Sa manibela, built-in yung kanyang handguard, and then sa ibang bansa, ito kasi bilog, no? Pagdating dito sa Pilipinas, ay naka-lip, no? Parang dahon siya. Sa mga nagtatanong pala, bakit daw China yung aking pinili at saka FKM? So, ang kauna-unahan kong motor, since 2002, my first motor is made in China. So, napakahirapan nun ng pyesa dahil nga China. Sa panahon ngayon, advanced technology na tayo, maganda na yung performance, tapos ang pyesa, madali nang hanap, no? Kaya wala nang problema sa akin yung mga ganong issue. Ito kasi, sa ibang bansa, ang tawag dito ay Brixton Store 500. May crossfire pa nga eh. So, gawa ng Gaukin, at ang Gaukin sa China ay isang kilalang brand na gumagawa ng mga makina ng motor, no? Pati yata sasakyan. Wala nang problema sa akin pagdating doon. No discrimination pagdating sa brand. Hindi ito downgrade ng motor ko na from Zage to na naked bike. Ito naman kasi ay ibang category dahil ito ay adventure bike. Balik tayo rito. Pagmasdan natin yung mga switches. Dito sa kanan, merong kill switch. Meron isang sariling manual na pambuhay ng ilaw. And then, siyempre, busina. Sa kabila, ito yung high and low, hazard, turning signal light, and then, busina. Ito yung sinasabi ko na may sarili siyang switch ng mini driving light. And ito, USB charging port. Para pag meron kayong ganito na cellphone holder, madali nyo na lang i-charge, no? Mixing cord na lang ang kailangan nyo para dito. So, inilagay ko to dito. Sa mga magtatanong nga pala, nabili kong cellphone holder ay may shock para kapag nalulubak, hindi nagbabibrate ang inyong cellphone. So, hot speed ang brand niyan. Ilalagay ko lang sa comment section kung saan ko nabili. Siyempre, kagandahan dito, meron na kasi siya na built-in na dito na din ilalagay yung front camera natin. Pagdating naman sa upuan, napakaganda ng kanyang leatherette na upuan para ditong gamusa na leather. Double stitches siya at split type yung kanyang upuan, no? May access kasi dito na bukasan ng pinaka-compartment niya kahit na maliit yung compartment. Ayan, o, di ba? I think ito ay ECU na stock. Yung kanyang universal na rack, pwedeng lagyan ng kahit anong uri ng top box. 10 kilo yung maximum load. Hindi na kayo bibili ng mga bracket pa. Pagdating sa FKM, automatic yan. Universal na bracket na yan sa likod, ready to kabit na ng top box. Ang pangalan nga pala ng motor na to, nakalimutan ko, no? Ito ay Arayat 500. ARY
500. Sabi ko nga sa ibang vlog ko, ang FKM ay nasa San Simon, Pampanga at malapit yon sa Mount Arayat dahil ito ay adventure bike. Doon ito ay pinangalan pagdating dito sa Pilipinas. Ang tunay na pangalan nito is FKM Arayat 500 adventure bike. Ay meron na siyang engine support na kapag pupunta kayo sa bundok ay malaking bagay yan para hindi mabutas ang inyong block kapag merong hard metal na tatama. Tapos dito naman, ang kailangan natin ay yung radiator guard na built-in na rin, no? Plastic lang siya pero malaking bagay yan para hindi mabutas ang inyong radiator sa mga tumatalsik na bato. And then pagdating naman dito sa likod, shout out sa kapitbahay ko, Enduro Factory. Bigyan tayong sticker. Pagdating naman sa likod, ayan ang kanyang turning signal light na napakaliit pero LED yan. And then yung kanyang brake light ay LED din. Nasa tingin ko ay kaparehas siya ng Falcon 400 at saka SC 500. Tapos yung Copy Racer, halos pare-pares lang, isa lang yung sukat pagdating sa FKM. And then balik tayo dito sa panel. Ayan ang kanyang starting animation, the new breed of motorcycle FKM. Diba? Ang ganda ng panel, naka-portrait siya na tingin ko ito ay 7 inches. And then dito medyo patulis ng konti, siguro mga 6.5 dito. Ayan, ang makikita nyo, unang-una, average kilometer per liter, 4.3 ang nakalagay pero mapapababa pa natin yan. Kasi base sa kanilang brochure ay meron itong 25 km per liter. Kayang-kaya pa natin siyang pababayin. Sana mapapalo natin ito ng mga 3.9 or 3.8. Kayang-kaya natin yan. Ang natatakbo na niya, yung odometer is 90. Nang paikot-ikot lang dito kasi break-in period lang tayo. Traction control, meron siyang display dito na active. Kapag pinindot mo dito sa gilid ay, ayan o, deactivated kapag naka-slash ng ganon. Yung ABS ay pwede rin patayin, ayan o. Pero pag nakaganyan naman, active na ang inyong ABS. Check engine, temperature, gear indicator. Ang kagandahan nito, range, kilometer before empty, 290 km. So makakarating na tayo ng Naga City mula dito sa Manila. Ito yung kapag nag-overheat, lalabas to. Pero kapag kulay blue, malamig pa. Ito yung kanyang RPM, speedometer. Dito sa taas, orasan. At meron pa ditong mga settings. Time, background, may dalawang klase yan. White, yan o, white. And then, pag ibabalik mo naman, black. Enter. O yan, babalik na ganyan. And then backlight, ang unit ay pwede mo siyang per gallon, kumbaga parang miles, pwede mo siyang palitan ng hindi kilometer per liter. Sa connection, pwede mong i-connect yung inyong cellphone via Bluetooth, Wi-Fi, or navigation. Kapag nakaganyan, dito makikita yung pinaka-display mo. Neutral, RPM, at saka yung speed. Pwede mo siyang i-connect through Wi-Fi, kung ano yung cellphone yung gamit, kung Android or iPhone. Tapos language, at saka version. May bakas pa ng store, no? Ayan, oh. Kaya sa ibang bansa ito ay Brixton Store 500. Napakaganda ng panel. Pagdating naman sa seat height ng motor na to, ang height ko is 5'8". Pag nakasapatos. So ito ngayon ang aking itsura, no? Pansinin niyo na tiptoe yung aking paanan, no? Yung left and right ko, parehas lang. Nasa pantay na lugar na tayo. Ayan, oh, di ba? Yung kanyang mono rear suspension, pwede naman siyang i-adjust pababa. Kaya lang, mako-compromise naman yung laro, no? Dito naman sa harapan, front shock is meron positive saka negative. Pwede mo din siyang palambutin yung laro. Pero para sa akin, itong stock na itong gagamitin ko. Ang bigat ng motor na to, ang gross weight nito is 209 kilo. Medyo mabigat-bigat rin talaga. Dahil yung Kawasaki Sage natin ay 239 kilo. Nadadrive ko naman to, paikot-ikot lang dito. Napakagaan naman niya. So ayan, sa mga interesado at gusto malaman ang performance nito, stay tuned lang kayo dito sa aking channel at gagawa natin ng mga vlog at biyahe nito. Pero meron tayong first impression ride na nagawa na ganitong kulay din, pero demo unit yun, no? Ang pinakamaganda rito, ito yung magpapasakit sa ulo ng mga competitor ng motor na to. Yung mga China brand. Yung iba 450cc pero 350,000. Samantalang ito 500cc na pero 298,000 lamang. So pwede pang hulugan, no? Sa mga gustong mag-avail ng hulugan, tutulungan ko kayo. PM niyo ako. Wala na tayong ibang sasabihin pa. Ito si Boss Vic. Nagpapaalalang ride safe always. God bless.